Welcome back naman mga bossing sa channel natin. Now lang na-upload ang bagong chapter 633 Tagalog Zangi ang mas astig pa kay Goku at Saitama. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe mag-subscribe na kayo. Dahil malaking tulong ito para makaipon na ako sa aking kasintahan na Lage ako sinasaktan peace, let's go. Matapos sabihin ni Gao Changkong ang mga salitang iyon na hindi alam ang kahulugan, tinapos na niya ang tawag. Ngunit ang mga mag-aaral ni Zhang Yi ay lumiit ng husto. Hindi. Ang mga salita ni Gao Changkong ay nagpatindig ng kanyang balahibo. Para sa ilang kadahilanan, siya ay lubos na nakakaalam ng isang bagay. Dapat may nangyaring malaki. Ang kanyang kaliwang kamay ay humawak sa ulo ni Phoenix Yuanren, galit na hinihigop ang kanyang orihinal na kapangyarihan. Gaya ng inaasahan sa isang kapitan, ang Phoenix Inner Jin ay may napakatibay na pundasyon. Ang pakiramdam ng kapangyarihang bumubuhos sa kanyang katawan ay naging komportable sa buong katawan ni Zhang Yi. Maging ang kanyang espasyo na malapit ng gumuho ay mabilis ding inaayos. Marahil dahil sa pagsipsip ng pinagmulan ng Phoenix Academy ren, ang mga supernatural na lason na iniwan niya sa alien space, iyon ay, ang kapangyarihan ng apoy ng karma, ay nagsimulang dahan-dahang mawala. Gayunpaman, si Zhang Yi ay walang oras upang mabigla. Parang may nahuli siya, parang may nakita siyang sinulid sa gulong lana. Napaka-weird ng tono niya, hindi ito katulad ng sasabihin ng isang magaling na tao. Ayon sa kanyang past style of doing things, siguradong batiin niya ako ng maayos imbes na maging perfunctory. Kapag biglang nagbago ang ugali ng isang tao, nakaranas siya ng malaking dagok sa buhay, o biglang itinaas ni Zhang Yi ang kanyang ulo, ang kanyang mga pupil ay bahagyang lumiit sa ilalim ng puting liwanag ng yelo at nyebe. Ang matagal ng pagbabalakayo ay napunit, at ang tunay na kulay ay nahayad. Ngunit, ano nga ba ang gagawin ni Gao Changkong? Halika para patayin siya. Napakunot ang noo ni Zhang Yi, hindi iniisip na gagawin ito ni Gao Changkong. Iyan ay walang kabuluhan. Kahit napatayin si Zhang Yi, hindi sa kanya ang kredito. At siya ay ganap na masira sa Jiangnan region. Hindi mahulaan ni Zhang Yi kung ano ang mali kay Gao Changkong, ngunit ngayon ay lalo siyang naghinala na may koneksyon sa pagitan ng insidente ng lunar eclipse at Gao Changkong. Ang gut feeling lang. Ngunit pinili pa rin niyang makipag-ugnayan kaagad sa Blizzard City at sinabi kay Zhu Zeng ang balita. Hindi tama ang pakiramdam ni Gao Changkong sa akin. Baka may kaugnayan siya sa eclipse. Mainam na mag-imbestiga ka kung may oras ka. Sumimangot si Zhu Zeng, okay, tiyak na imbestigahan natin ang bagay na ito. Kumpirmadong may nakipagsabuatan sa eclipse sa loob ng Blizzard City. Ngunit kung sino ito, hindi pa natin masasabi ng sigurado. Sa sandaling ito, sinakyan niyang Xingxin si Huahua sa tabi ni Zhang Yi. Kuya Zhang Yi, mayroon bang ganoong posibilidad? Itinagilid niya ang kanyang ulo at tumingin kay Zhang Yi. Itinaas ni Zhang Yi ang kanyang ulo at tumingin sa kanya, Xingxin, ano ang nahulaan mo? Mabagal na sinabi niyang Xingxin, nasa Tianhai City ka, pinamumunuan ni Tu Yunli si Yan Yunwei sa Huashu City, at ang Samsara team ay pumunta sa Linhai City. Sa Blizzard City ngayon, ang defensive force ang pinakamahina. May mangyayari ba sa loob ng Blizzard City? May kinalaman kaya ito sa Samsara team? Ang tawag sa pagitan ni Zhang Yi at Zhu Zeng ay hindi pa natatapos, at malinaw na narinig ni Zhu Zeng ang mga salitang ito. Ngunit sinabi ni Zhu Zeng, nasa Tianhai City pa rin sila, kaya imposibleng magkaroon sila ng ganoong kaisipan. Ang Blizzard City ay monolithic, at anumang problema ay madali naming malulutas. Hindi mo kailangang mag-alala ng sobra. Ngunit bago pa man matapos magsalita si Zhu Zeng, nagkaroon ng marahas na pagsabog habang tumatawag na nagpasakit sa eardrums ni Zhang Yi. Naputol ang komunikasyon nila ni Zhu Zeng. Minsan, madalas kong iniisip bakit ang mga big shot na yon ay laging napakataas at nagpapasya sa buhay at kamatayan ng iba. Later figured it out, it's power. Power is the supreme thing. Ang pera, katanyagan at kayamanan ay walang halaga sa harap ng kapangyarihan. Kinarga ni Gao Changkong ang kanyang baril at nakangiting sinabi sa mga miyembro ng Samsara team. Ako ay nagsusumikap sa larangan ng basketball sa loob ng maraming taon at nakamit ko ang mahusay na tagumpay at nanalo ng hindi mabilang na mga karangalan. Tinatawag nila akong bayani. Ngunit para sa isang bayaning tulad ko, pagkatapos ng katapusan ng mundo, hindi ko man lang mabigyan ng pagkakataon ang aking mga magulang na manirahan sa Blizzard City.
Tumingin si Gao Changkong sa malaking itim na mataas na gusali sa labas at bahagyang pinikit ang kanyang mga mata. Mula noon, naiintindihan ko na ano ang bayani. Ang bayani ay wala sa harap ng kapangyarihan. Dapat makamit ang hustisya gamit ang ating mga kamao. Naisip ko ang tungkol sa paggamit ng mapayapang paraan upang umakyat, makakuha ng katayuan, at pagkatapo. Naisip ko ang tungkol sa paggamit ng mapayapang paraan upang umakyat, makakuha ng katayuan, at pagkatapos ay baguhin ang hindi patas na mundong ito. Pero hindi man lang nila ako binigyan ng ganoong pagkakataon. Kaya ngayon, I can only talk to them in my own way. Unti-unting bumukas ang aloy na pinto sa kanyang harapan. Sa oras na ito, isa-isang lumabas ang mga miyembro ng Reincarnation Team. Nakasuot ng combat uniform, tumayo sila sa harap ng gusali ng Combat Command Center. Nakita sila ng security guard sa pinto at mumiti ito ng ngiti. Captain Gao, babalik ka kaagad. Ang misyon ba ay isang tagumpay? Alam kong walang gawain na hindi mo kayang tapusin. Nakaharap sa masigasig na mga gwardiya, naglakad si Gao Changkong nang nakangiti. Bagamat lahat sila ay armado at handang makipaglaban, walang pumigil sa kanila. Dahil ang Samsara Team ang bayani ng Blizzard City. Nanawagan na ang mga tauhan sa pagbabantay sa unang palapag. Sa katunayan, walang masama sa pagiging miyembro ng Samsara Team. Sa pamumuno ni Gao Changkong, may kabuang 9 na miyembro ng koponan ang naroroon. Isang tao na lang ang kulang. Bakit sila nandito? Anong nangyayari? Biglang pumasok sa isip ni Zhu Zeng ang babala ni Zhang Yi. Ang Samsara Team ay maaaring nagtaksil sa Blizzard City. Malamig na pawis ang bumuhos sa noo ni Lan Xincheng, ang nawawalang tao ay si Chen Xiaozeng, na ang code ng kakayahan ay Chameleon. Kaya niyang itago ang kanyang sarili bilang kahit ano. Kinagat ni Zhu Zeng ang kanyang mga ngipin at sumigaw, "Naku! Ang mga taong pumunta sa Linhai City ay peking lahat." Ang tunay na Samsara Team ay hindi pa umalis sa Blizzard City mula pa noong una. Ang mga tao mula sa Samsara Team ay palaging naririto at hindi kailanman umalis. Ang natitira na lang ay ang Tengu Squad at ang Yanyun Elite na pinamumunuan ni Tu Yunli. Hindi na kailangang pagdudahan kung ano ang gusto nilang gawin. Agad na sumigaw si Zhu Zeng, huwag silang paakyatin. Agad na buhayin ang sistema ng seguridad ng gusali at utusan ang lahat ng gwardiya sa lungsod na lumapit para sa suporta. Ang buong perimeter ng gusali ay agad na binalot ng isang makapal na layer ng mga espesyal na metal plate. Kasabay nito, ang mga koridor at hagdan sa bawat palapag ay pinaghihiwalay ng dose-dosenang makapal na pintong metal. Marahas na tumunog ang pulang alarma. Ang Combat Command Center ay may pinakamataas na antas ng paraan ng pagtatanggol. Hanggat ito ay ganap na naka-activate, kahit na ang isang mataas na antas ng alien ay umatake, ito ay imposibleng makalusot sa maikling panahon. Walang inaasahan na biglang maglulunsad ng rebelyon ang Samsara Team. Ang buong Blizzard City ay agad na pumasok sa first level alert state. Binuksan din ng Combat Command Center building ang lahat ng security measures. Kinagat ni Zhu Zeng ang kanyang mga ngipin at binuksan ang komunikasyon kay Gao Changkong. Gao Changkong, magre-rebelde ka ba? Isang makahulugang ngiti ang lumitaw sa sulok ng bibig ni Gao Changkong. Hindi, ito ay revolusyon. Sa sobrang galit ni Zhu Zeng ay muntik na niyang basagin ang mesa gamit ang kanyang kamao. Tulala ang mga tauhan sa unang palapag. Bagamat mayroon din silang mga armadong puwersa sa pagtatanggol, sa kanilang lakas, paano nila maaaring labanan ang buong Samsara Squad? Isa lang ang resulta, ang kamatayan. Ngunit hindi lang nila mapanood si Gao Changkong na pinamunuan ang kanyang mga tauhan para masira ang depensa. Ang eksena ay nahulog sa isang pagkapatas. Itinaas ng mga gwardiya ang kanilang mga baril na may pag-aalinlangan sa kanilang mga mukha, at ang takot sa kanilang mga puso ay bumalot sa kanila. Sa sandaling ito, isang matatag na boses ang nagmula sa karamihan. Okay, ipaubaya mo sa akin ang bagay na ito. Sinundan ng lahat ang tunog at nakita si Wu Zhengheng mula sa security department na naglalakad palabas. Director! Lumakad si Wu Zhengheng papunta kay Gao Changkong habang ang lahat ay pinagpapawisan para sa kanya. Kinuha ni Wu Zhengheng ang remote control mula sa kanyang bulsa at binuksan ang mga paghihigpit sa seguridad sa unang palapag at pinto ng elevator. Nanlaki ang mata ng lahat. Hindi sila makapaniwala na gagawa ng ganoong bagay ang matapat na supervisor na ito. Tinutulungan ba niya ang Samsara Team na magsagawa ng rebelyon?
Ang mga kuta ay nasira mula sa loob. Gaano man kalakas ang mga hakbang sa seguridad ng Combat Command Center, hindi nila mapipigilan ang mga tauhan na responsable sa seguridad at depensa na magrebelde. Ngumiti si Gao Changkong at sinabi kay Wu Zhengheng, "Salamat. Gagawin ko ang ipinangako ko sa'yo." Tumango si Wu Zhengheng at pinanood ang mga miyembro ng Samsara team na papasok sa elevator nang walang sinasabi. Ang eksenang ito ay nagpatulala sa senior staff. Isa rin siyang undercover agent. Wu Zhengheng, ipinagkanulo niya ang Blizzard City. Itong puot na lalaki, hindi ako karapat-dapat sa aking tiwala sa kanya. Galit na galit si Zhu Zeng. Inalo siya ni Lan Xincheng, "Zhu Shuai, mayroon tayong 3 patong ng mga hakbang sa seguridad, kaya huwag kang mag-alala. Kapag dumating na ang buong puwersa ng depensa ng lungsod, mapipigilan natin sila. Ngayon para sa kaligtasan, tumakas muna tayo." Ang mga nakatataas ng command center ay nag-ayos ng mga helicopter para lamang harapin ang espesyal na sandaling ito. Si Zhu Zeng ay may tuwid na mukha. Sa oras na ito, sa loob ng Blizzard City, pinaghiwalay sina Zhang Yi at Tu Yunli at ang loob ay walang laman. Ang lahat ng ito ay dapat na pinlano ni Gao Changkong. Kahit na mas malalim ang iniisip, halos tiyak na ang buong pangyayari sa lunar eclipse ay plano ni Gao Changkong. Napakasuklam. Hindi ako makakaalis dito. Panay ang pagkakaupo ni Zhu Zeng na may matalim na mga mata at pinag-cruise ang kanyang mga kamay sa mesa. Ako ang Commander-in-Chief ng Jiangnan Region. Hindi ko dapat ibigay ang command center sa mga traidor. Agad na utusan ang lahat ng puwersa ng depensa sa lungsod na pumunta at lipulin ang mga taksil. Nanatiling kalmado si Zhu Zeng sa harap ng panganib at mabilis na sinuri ang lakas ng pakikipaglaban sa pagitan ng kaaway at ating sarili. Bagamat naalis na ang 2 pangunahing puwersa, hindi na sila makakabalik sa maikling panahon. Ngunit hindi ito nangangahulugan na ang Blizzard City ay walang kakayahan sa pagtatanggol. May mga makapangyarihang estranghero sa 300,000 permanenteng tropa ng depensa at mga armadong departamento sa lahat ng antas. Kasama ang bantay sa likod niya, si Sun Luxuan, at ang kanyang sekretarya na si Lan Xincheng, sila rin ay mga master sa Alien Field. Dito, makipag-away ka kay Gao Changkong. Kasabay nito ang panibagong tanong sa kanyang isipan. Bakit nakipagsabuatan si Gao Changkong, na dating pambansang bayani sa palakasan, sa Neon Ronin at ipinagkanulo ang rehiyon ng Jiangnan? Nag-aalalang hinimok ni Lan Xincheng, ngunit ang iyong kaligtasan sa buhay ang pinakamahalaga. Kung may mangyari sa iyo, ano ang mangyayari sa buong Blizzard City? Ano ang mangyayari sa Jiangnan Region? Git ni Zhu Zeng, takasan. Saan ako makakatakas? Wala akong pupuntahan, nandito lang ako para tingnan kung ano ang magagawa nila sa akin. Puno ng pagkabalisa ang mukha ni Lan Xincheng at wala siyang ibang magagawa kundi sumigaw, pumasok sa first level alert state. Dapat tayong mag-ingat laban dito kahit anong mangyari. Hindi natin sila dapat hayaang pumunta rito. Ang balita ng paghihimagsik ng SAMS ay agad na kumalat sa buong armadong departamento ng Blizzard City at sa mga taina ng malalaking organisasyon. Hindi alam ng mga ordinaryong tao ang mga pagbabago dito. Ito ay para patatagin ang puso ng mga tao. Sa ilang sandali, lumakas ang amoy ng pulbura sa hangin ng Blizzard City. Ang mga tropa ng Yanyon, mga puwersa ng depensa, at mga pribadong sundalo mula sa ilang malalaking puwersa ay nagsimulang sumugod sa command center. Talagang hindi nila kayang tiisin si Gao Changkong na patayin si Zhu Zeng. Dahil kapag namatay si Zhu Zeng, nangangahulugan ito na babagsak ang order na pinaghirapan ng buong Blizzard City na itatag. Bukod sa kanila, nakatanggap din ng balita ang Tengwu Team at Yan Yunwei sa pangunguna ni Tu Yunli na daan-daang kilometro ang layo. Nanlaki ang mga mata ni Tu Yunli sa galit. Katatapos lang niyang makitungo sa Jidao Demon, ngunit siya at ang kanyang mga piling tao ay nawalan din ng maraming enerhiya. Higit pa rito, malayo ang distansya at aabutin ng ilang oras upang makabalik kahit ngayon. Ngunit sinabi pa rin niya ng walang pag-aalinlangan, lahat ay nagtipon at bumalik kaagad sa Blizzard City upang sugpuin ang rebelyon. Mabilis na sumakay sa helicopter ang mga tao ni Yan Yunwei at sumugod patungo sa Blizzard City. Matapos marinig ni Zhang Yi ang balita, bumulong na lang siya sa sarili, nahulaan ko ba talaga? Siya ay nagkaroon ng mga aksidente, ngunit hindi marami. Pagkatapos ng katapusan ng mundo, nakita niya ang napakaraming bagay tulad ng kalikasan ng tao. Ang pagkakanulo ay naging pamantayan, walang nakakagulat,
lahat ay sinusubukan lamang na i-maximize ang kanilang sariling mga interes. Ngunit kailangan niyang isaalang-alang ang isang problema. Ano ang naging epekto sa kanya ng pangyayaring ito? Matapos makuha ang kakanyahan ng Phoenix Inner, ang kanyang kapangyarihan ay naibalik at siya ay naging mas malakas. Pero ramdam niya na may hangganan pa rin na hindi nalalampasan. Ang mga miyembro ng pangkat ng Tengu sa pinangyarihan ay nababalisa na. Anong dapat kong gawin? Hindi ko inaasahan na magre-rebelde si Gao Changkong at ang iba pa. Sa hindi inaasahan, akala ko sa simula ay isang pangit lang na tulad mo ang magre-rebelde, pero hindi ko inaasahan na magre-rebelde din pala ang isang tulad ni Gao Changkong na may makapal na kilay at malalaking mata. Ano ang ginawa niya para dito, at gaano kalaki ang benepisyong ibinigay sa kanya ng Nyonman? Si Baili Changking ay pisikal at mental na pagod sa oras na ito, at ang No-5 compound ay nag-iwan sa kanya ng kaunting lakas upang kumilos. Ang dating malakas na lalaki ay kasing payat na ng isang mummy na umagos ang lahat ng dugo. But he still dragged his body to Zhang Ye. Captain, let's go back. There can't be chaos in Blizzard City. If Blizzard City is in chaos, the entire Jiangnan region will be over. Zhang Ye looked at him deeply but said nothing. Because he didn't know what Gao Changkong wanted to do. What does the so-called rebellion mean? This is easy to analyze. Gao Changkong will not do meaningless things. With the strength of the Samsara team, they can do whatever they want in Blizzard City with empty defenses, but they will never destroy Blizzard City. The most it can do is kill someone. Will that person be Zhu Zeng? Salamat sa pagsuporta mga bossing, abangan ulit natin ang mga bagong ilalabas na pictures sa manhwa. Sa mga di pa subscribe, mag-subscribe na po kayo para may pangtapal ako sa mga merienda na kinakain ko habang nagagawa ng recap. Salamat.